Una ko pong tatawagin o babanggitin na naging Pangulo ng kalalakihan ng Valenzuela United Methodist Church ay isa sa naging haligi po ng ating iglesia. At kung meron pong Big Vargas sa Pinilaang Tabi, meron din po sa Valenzuela. Sa katauhan po ni Tatay Jose Raiz. Siya po ay nasa piling na ng ating Panginoon. Ang susunod na maaaring ito ay hindi pagkakasunod-sunod, pero ito po yung susunod na naging Pangulo po ng kalalakihan. Isa din pong napakasipag na anak ng Diyos, naging Board of Trustees, at isa din po sa naging haligi ng ating iglesia, si Tatay Pedro Victoria. Ito po ay kakatawan ni Kuya Alex Victoria. Tunay nga po na napakasipag po ni Tatay Victoria nung time na siya ay naging BOT. At yung kasipagan niya ay nakikita po natin kay Kuya Alex. Okay. Salamat po. Ang susunod pong babanggitin ay ang kapatid po na ito ay katabi lang po ng ating simbahan. At madalas po ay kanilang tahanan ay ginagamit ding pinagdarausan ng mga Bible study. Ang tinutukoy ko po ay si Judge Eli Natividad. Sa ngayon po ay siya ay nasa piling na rin ang ating Panginoon. Hinihiling ko po ang kanyang apo, si Laika, na tanggapin ang pagpaparangal na ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa rin po sa naging haligi ng ating iglesia. At tunay nga po na napakasipag itong kapatid na ito at talagang humahayok at naglilingkod sa ating Panginoon. Ang aking tinutukoy, si Tatay Dalmacio Martin, katauhan po ni Mrs. Martha Martin. Ang susunod po ay isa rin po na napakasipag na anak ng ating Panginoong Diyos. Ang kanilang buong sambahayan ay tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Bagamat siya po ay nasa Estados Unidos, hinihiling po natin ang kanyang anak. Ang tinutukoy ko po ay si Engineer Honesto Gapusan, kakatawanin po ni kapatid na Bibian. Susunod po ay dating hindi lang po siya naging president ng UMN. Siya rin po ay matagal na naging chairman ng council. Ang tinutukoy ko po ay si Tito Jude Aurelio Lenado. Wala po dito, dito po si hinihiling ko po si Tita Mary. Ito pwede po na tanggapin ang pagpaparangal. Ang susunod po ay hindi lang po siya naging Pangulo ng kalalakihan, siya rin po ay napakasipag na miyembro ng choir. Ang tinutukoy ko po ay si kapatid na Jose Texon. Hindi na po namin alam kung saan naroon ang kapatid na ito. At siguro po ay dumating ang pagkakataon na meron tayong mamit isa man sa kanilang pamilya. Isa rin po na napakasipag na anak ng Diyos na ginagamit hindi lamang sa
sa UMM, maging sa kanyang kakaibang talento. Tunay nga po na napakasipag itong kapatid na ito, subalit sa panahon ngayon po ay siya ay nasa piling na ng ating Panginoon. Ang tinutukoy ko po ay si Francisco Ardonia. Ang susunod po ay tayo po ay mapalad. Ang kapatid na ito ay talagang binigyan niya ng panahon itong okasyon na ito. Nagmula pa sa Estados Unidos, nagpunta pa para kilalanin ang kanyang pagiging leader naging leader ng UMM. Ang tinutukoy ko po ay si Kuya Romy Serrano. Susunod po ay isang napakasipag din po na anak ng Diyos, naging chairman ng council, at marami din po mga iglesia na natulungan itong kapatid na ito. At sa katunayan ay kung gaano itatagal po itong building na ito, ay maaalala po natin itong kapatid na ito sapagkat naging bahagi din po siya ng pagtatayo ng building na ito. Ang binabanggit ko po ay si Architect Riolito Legala. Hilingin po natin si Ate Marina na kagabi ng pagpaparangal. Susunod po ay isang napakasipag din po na anak ng Diyos. Ang kapatid po na ito ay nasa ibang bansa rin po at hindi rin po nakarating ang kanyang may bahay. Ang tinutukoy ko po ay si Dr. Rodolfo Cunanay. Ganyan din po isang napakasipag na anak ng Diyos. Ang aking babanggitin, naging Pangulo ng UMM, naging Bible Study Leader, at ngayon po ay nasa piling na ng ating Panginoon, si kapatid na Manuel Pacon. Hiniling ko po si Lita Hermie Pacon, at ang kapatid na paparangal. Isa din pong anak ng Diyos na napakasipag at talagang pinilit pa po niya na makarating dito, galing pa po sa malayong lugar. Hindi po naging hadlang yung malayo na distansya upang maging bahagi sa umagang ito. Talagang napakasipag po ng kapatid na ito, hindi lamang sa kanyang serbisyo